sama-sama tayong magiging karakli. Urong sulong ang isang jeep na yan hanggang sa tuluyan itong umatras at masapul ang motorsiklo at tricycle sa likod nito. Nahulog ang rider at natumba ang kanyang motor. Ang pasahero nakasabit naman sa jeep na paakyat sa ibabaw ng tricycle. Ang insidente nakunan din ng dashcam ng nadamay na kotseng nasa likod ng tricycle. Nangyari po ang disgrasya sa Barangay San Jose, Antipolo City kanina umaga. At base sa investigasyon ng pulisya, hindi raw gumana ang preno ng jeep kaya ito napaatras. Dinala sa ospital ang nasugatang rider at sasagutin daw ng jeepney driver ang gastusin sa pagpapagamot at iba pang danos. Perwisyo ang idinulot ng ulan, baha at traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila. Landslide naman ang tumama sa Benguet kung saan 3 ang patay. Saksi, si Rafi Tima. Malakas na buhos ng ulan na may kasamang kulog at kidlat ang bumungad sa mga motorista sa Quezon City pasado alas 2 ng hapon kanina. Sa Commonwealth Avenue, 15 minutong nag-zero visibility dahil sa malakas na pag-ulan. Bahagyang pinaharin sa bahagi ng Commonwealth Tandang Sora eastbound. Inulan at pinaharin ng ilang bahagi sa Mindanao Avenue. Malakas din ang buhos ng ulan kanina sa EDSA Camp Crame. Nag-bumper to bumper naman ang traffic sa Sevierville Avenue dahil sa pag-ulan. Ang ilang rider naman sa Ross Boulevard sa Pasay napilitang sumilong sa gilid ng kalsada. Kasunod naman ng mga pag-ulan kahapon, nakaranas ng pagguho ng lupa sa Itogon, Benguet. Nagsagawa agad ng search and rescue operation sa mga otoridad. Pero sa kasamaang palad, 3 ang naitalang nasawi. Abot tuhod naman ang baha sa Talomo, Davao City. Tinulak na ng driver ang kanyang tricycle matapos itong tumirik. Ang ilang sasakyan, sinuong na rin ang baha. Binaha ang kalsada matapos umapaw ang Talomo River bunsod ng lakas ng ulan. Kahit! Buwis buhay na tinawid ng mga guro ang ilog sa Sitio Banlas sa Malapatan, Sarangani. Ayon sa isa sa mga guro, pauwi na sana sila nang makitang mataas ang level ng tubig sa ilog. Dahil walang tolerito, napilitan silang tawidin ng ilog habang inaalalayan sila ng ilang residente. Magdaan kami ng mga bangin minsan. Basta kung may mga time na yung mga malalaking bato at ng mga falling. Pero kung magandang panahon, walang problema. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang panel ng LGU pero ayon sa school head, sinusuri at ginagawa na raw ng solusyon ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pinangambahan na epekto sa mga bilihin ng big-time na taas presyo ng produktong petrolyo na ipatutupad bukas. Pumayag ang ilang oil company na utay-utayin ang pagpapatupad ng taas presyo. Pero nakukulangan po dyan ang ilang transport group. Saksi, si Oscar Oida. Pilang mga motoristang nagpapakarga ngayong gabi para hindi abutan ng big-time taas presyo sa gasolina at diesel. Medyo tatamaan tayo. Kaya nga tayo nagpapapultang ngayon eh. O sana yung gobyerno babaan yung kuha ng gasolina. Duda ko, hindi mababa yan kasi sige lang gira diyan sa Iran at saka sa Israel. Kanina pa napapabuntong hininga ang mga driver ng jeep. Sobrang hirap, mo yung biyahe ngayon siya, tapos magtaas pa yung diesel. Pag drive ko, ipupultang ko na lahat ng kita ko. 12 oil company ang pumayag na utay-utayin bukas at sa Huwebes ang dapat sana'y lampas 5 pisong taas presyo. They were also willing to expand their promotions and discounts for PUVs o yung mga jeep natin. Pero para sa mga transport group, parang ang gusto nga palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang isinsya nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nung bitay ka pa rin. Wala rin daw garantiyang hindi masusundan ang malakihang taas presyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. We will continue to request as much as they could if it's possible. Dahil dito, ipinanawagan din ng mga tsuper na suspindihin ang VAT at tanggalan ng excise tax ang mga produktong petrolyo. Anila, sa mahal ng langis, kulang na ang subsidiya ng gobyerno sa mga jeepney driver. Wala tong saysay,
lalo na kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, lumaabot ng 550 per day yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kapag tinignan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7,000 to 8,000 yung direktang mawawala. Dagdag pa niya, noon pa man hanggang sa ngayon ay marami ang hindi nakakatanggap ng subsidy. Pero para sa LTFRB, Sir, pag hindi ka consolidated naman ngayon, technically, hindi ka na rin kasi mapaparehistory. So, technically, kolorum ka. So, you will not be a beneficiary po na ibibigay ng pamahalaan. But we're only talking of public utility jeeps. sa ngayon, hindi pa rin matiyak ng gobyerno kung magkano ang subsidiya na matatanggap ng bawat operator o driver. Kasi ho, yung 2.5 billion ay pagkakasyahin ho natin yan sa mga jeeps, sa mga UV, sa mga taxi. So, we cannot yet say as of now kung magkano po ang matatanggap. Please give us about 2 days or 3 days. Pinaghahandaan na rin ang epekto ng oil price hike sa presyo ng bilihin. Tulad ng diesel, tataas siya. Siyempre tataasan din kami ng singil sa amin. Nag-a-adjust din kami ng konti din sa sa paninda namin. Naghahanda na rin ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Of course, kapag tuloy-tuloy ito at tataas ang presyo dahil sa nangyayari sa Middle East, pwedeng they might have to adjust somewhere along the way. As to when, that's a management decision. As to how much, again, it's management decision. Sinisikap ng gobyerno na mapigilan ang epekto ng oil price hike sa publiko. Pero mahirap daw itong maiwasan. So, yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oidang, inyong saksi. Sinampahan ng kaukulang reklamo ang 14 na naaktuhang nagnanakaw umano ng kable ng telco na nasa manhole. Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Arestado ang mga suspect na ito matapos maaktuhan ng mga pulis na nagnanakaw ng cable wires ng isang telecommunications company sa Barangay San Roque, Quezon City. Kasunod yan ang sumbong na itinawag sa kanila ng isang concerned citizen. Hinihila po nila yung kable, yung mga kable galing dun sa ilalim ng manhole, galing dun sa kanal, para ilabas at isakay po dito sa truck. Meron pa rin po silang hinahatak. Hindi basta ang operasyon dahil may truck pa ang mga magnanakaw. Halos 20.2 milyong piso na ang halaga ng kableng ikinarga na aabot sa 150 metro ang haba. Malalaking kable kasi yan, ma'am. Kapag binalatan po yung mga kable na yan, pag naalis yung mga rubber niya, lalabas po kasi dyan yung copper. Yun, ma'am, yung mahal na binibenta nila. Sa investigasyon ng Station 7, 8 sa 14 na suspect ay dati na raw may record sa PNP. Nangulungan na po sila, naaresto na po sila before. Meron po dito mga involved sa robbery and same din po di sa previous case nila sa pagnanakaw din po ng kable. Meron pong involved sa drugs. Sabi ng mga narestong suspect, galing sila sa iba't ibang lugar at hindi magkakakilala. Inalok lang umano sila ng trabaho sa halagang 1,000 piso. Magtatrabaho lang daw po kami. Anong trabaho daw po? Kaya nga po yung pagkangkat na yun. Magsasalasan daw po kami ng kalakal. Yun lang po yung sinabi. Kaya sumama po kami. Meron ding ginamit na truck. Sabi ng driver, inarakilalang ito galing Bacoor, Cavite. Tapos tinatanong po namin kung anong pangarga po namin, din naman sinasabi. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Walang bisa sa simula pa lang ang impeachment complaint. Yan po ang tugon ng company Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Saksi, si Mab Gonzalez. Mag-aalas 6 ngayong gabi, dumating sa Senado ang kinatawan ng company Vice President Sara Duterte. Dala niya ang sagot ng Vice Presidente sa writ of summons sa kanya. Nakasaad dito na dapat i-dismiss o ibasura ang ika-4 na impeachment complaint dahil ito ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang.
Ayon kay Vice President Duterte, labag ito sa one-year bar rule sa konstitusyon na direkta umanong nagbabawal ng pagsisimula ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang sagot niya, may nakasulat na katagang ad cautelam. Salitang Latina sa Ingles ay more abundant caution o may labis na pag-iingat. Maybe in their minds they'd like to reserve some arguments, but in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. They're doing so with caution. Sir, this is different from motion to dismiss. Hindi ko pa nabasa. Sorry. Nakasaad din na isinumite nila ang sagot nang hindi tinatalikuran ang anumang pagtutol sa jurisdiction ng korte at iba pang isyu sa kaso. Nagpadala rin ng kampo ng bisa ng kopya ng sagot sa Kamara. Natanggap daw nila ito ngayong hapon, ayon sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa June 30 ang deadline ng House Prosecution Panel para mag-reply sa tugon ni Vice President Duterte. Inihahanda na rin daw ng mga abogado ng bise ang kanyang tugon sa order na inisyu ng Ombudsman. Pinasasagot siya sa reklamong may kaugnayan sa maanumalya umanong paggamit ng confidential funds. Ang mabilis na aksyon ng Ombudsman, welcome development daw para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. The mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Pero nag-aalala si Chua sakaling maunang lumabas ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Pero ang isa pang impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, walang nakikitang epekto ang investigasyon ng Ombudsman sa impeachment proceedings. Kahit pa ibasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa bise. I don't see any impact on the impeachment complaint. I'm glad that the Ombudsman took action on the recommendations of the Committee on Good Government. And that's a good sign for us. It will affect public opinion on the case, but it will not affect the impeachment if the evidence will be received by the senator judges. Pagtitiyak ni Congressman Chua, makikipagtulungan sila sa Ombudsman. Hindi rin daw makakasagabal ang investigasyon ng Ombudsman sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hirit naman ng palasyo, sino ba ang tunay na nambubudol? Saksi, si Van Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflicts with regard to our president. And, budol in English is scam, no? We're not surprised. Nasa Australian bise, kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol?
Ang biyaheng ito ng Bisi sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng Bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag ka po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pagtatayo ng perimeter fence sa Marawi, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos para magamit na ang 10 bagong school building. Kailangan ito para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. May 4 na palapag ang mga gusali na mapapakinabangan ng hanggang 10,000 estudyante. Iniutos rin ng Pangulo na tapusin na ngayong Agosto ang Marawi City General Hospital na may 100 bed capacity. Natapos na naman ang Marawi City Port na nasa gilid ng Lake Lanao, pero sabi ng Pangulo, kailangan magkaroon din ng pantalan sa iba pang bahagi ng lalawigang nakapalibot sa lawa. Pinapabilis na rin ang pagbibigay ng kompensasyon sa mahigit 14,000 residenteng naapektuhan ng Marawi Siege. Manual recount ng mga boto noong nakarang eleksyon, hiniling ng PDP laban sa Korte Suprema. Nakasaad sa inihain nilang petisyon na nagkaroon umano ng malawakan at dokumentadong irregularidad ng eleksyon na nagdulot ng pagdududa sa kredibilidad ng eleksyon. Ilan sa halimbawa raw nito ay ang hindi pagbasa ng tama ng automated counting machine sa mga boto. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon ng PDP laban na humihiling ng mano-manong pagbibilang ng boto. 60% ng natanggap na tawag ng 911 puro prank lang ayon sa DILG. Kaya nagbabala si Secretary John Vic Remulla sa mga gumagawa nito dahil may kukunin daw silang teknolohiya para matukoy ang lokasyon ng pinagmula ng tawag. Makatutulong din daw ito para mapabilis ang pagresponde nila sa mga emergency calls. Kasama rin daw sa programa ang pagtugon sa mga caller na may mental health issues. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Simula po ngayong gabi, pwede nang mapakinggan ang 24 oras at 24 oras weekend bilang podcast. Ating saksihan! Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa telebisyon hanggang sa social media. At ngayon, maging sa mga podcast, magiging mas accessible na sa mas malawak na audience ang 24 oras at 24 oras weekend. Live mula sa GMA Network Center. Sa pamamagitan niya ng 24 oras podcast na ilo-launch na ngayong gabi sa pagtutulungan ng GMA Integrated News, Digital Strategy and Innovation Lab, 24 oras at GMA New Media Incorporated. Pumunta lang sa Spotify o sa Apple Podcast app sa inyong smartphone at i-search ang 24 oras podcast. Tamang-tama ito para sa mga gustong manatiling informed on the go nang hindi makakapanood kung halimbawa nasa traffic o may ginagawa. Lahat ng episode magiging available sa Spotify at Apple Podcasts pagka-ere sa TV. Kaya pwedeng i-review ang mga balita sa loob at labas ng bansa anumang oras. Downloadable rin ang episodes at pwedeng pakinggan offline. Ayon kay Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News, Regional TV at Synergy Oliver Victor Amoroso, sa pamamagitan ng podcast ng 24 oras at 24 oras weekend ay mas magiging konektado ang Pilipino sa pinakapinagkakatiwalang balita sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Binabantayan po ng Pag-asa ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Huli itong namataan 185 kilometers kanluran ng Kubi Point sa SBMA. Ang sa Pag-asa, sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero magpapalan ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Bukod sa LPA, umiiral pa rin ang hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Hindi rin inaalis ang tsansa ng pag-ulang dala ng mga localized thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, uulanin na ang Zambales at Bataan. Pagsapit ng tanghali, halos buong Luzon na ang uulanin. Posible rin ang matitinding pag-ulan sa ilang lugar sa Western Visayas. At mataas din ang tsansa ng ulan sa halos buong Mindanao, lalo na sa hapon. Dito sa Metro Manila, posible rin makaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Maaksyon ang pagbabalik ng GMA Prime ng kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Bukod sa aksyon, napanood din sa pilot episode ng Sanggang Dikit for Real ang bangayan ng karakter ng Denjen. Nasa Italy ngayon ang kapuso couple para mag-shoot ng ilang eksena. At sa panayam ng 24 oras kanina, ibinahagi nila ang excitement sa pagsisimula ng kanilang serye. Sinabi rin ni Dennis na wala siyang stunt double sa Italy. Kaya dapat itong abangan. Ang dati pong namumuhay sa kalye at halos wala nang makain, ngayon nakapagtapos na sa Ateneo de Manila University na may parangal. Hindi po siya tumigil para mabago ang takbo ng kanyang buhay para makamit ang inaasam na success! Paano kayang nangyari na ang batang dating namamalimos sa lansangan ng Maynila, ngayon graduate na ng college sa Ateneo de Manila University? Rewind tayo. 5 years old daw si Eugene de la Cruz na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Tumira siya sa kanyang tatay. Pero kaka-high school pa lang daw niya ng palayasin matapos umamin sa kasarian. Namuhay mag-isa. Nalilimos ng pera. Kapag siniswerte po ako, nakakakuha po ako ng 25 pesos in a day. Pag ganun po, bumibili po ako ng kanin, tapos pinapasabawan ko lang po sa mga paresan, mga ganun. Yun na po yung ulam ko for the day. On a lucky day. Pero kapag minamalas naman po, minsan piso, minsan wala. Kung saan siya matutulog, depende kung saan aabutan ng gabi. Kapag umuulan po, natutulog po ako madalas sa mga empty jeepneys, ganun, or sa mga saradong malls, sa labas po ng saradong malls. And kapag ano naman po, maayos ang panahon, minsan sa kalye lang po, sa mga footbridge, mga ganun, or sa mga station ng LRT. Dahil din dito, kaya nahinto na raw siya sa pag-aaral at kinailangang kumayod para lang makaalpas sa araw-araw. 16 years old na siya nang mag-grade 7. Iginapang ang pag-aaral sa tulong ng mga nagmamalasakit at naniniwala gaya ng mga guro. Nag-tutor sa ibang estudyante para kumita. Naging choreographer sa mga festival dance. With highest honor siyang nagtapos ng high school at nakapasa sa malalaking colleges at universities. Sa Ateneo de Manila University niya pinili mag-aral matapos makakuha ng scholarship. Nitong Sabado, matapos ang lahat ng paghihirap, graduate with honorable mention si Eugene sa kursong Bachelor of Arts in Economics with specialization in Financial Economics and minor in Decision Science. Ang kwentong success ni Eugene naging viral online. Dati wala kang matulugan, wala kang makain, hindi ka makaligo. And now, all of those meron ka na eh. So ngayon ko pa ba susuko? Payo niya sa katulad niyang may pinagdaanan, I can assure them is that as long as there are people po believing in them, supporting them and loving them, they are bound to do great things. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Congratulations, Eugene, at naway maraming ma-inspire sa kwento mo. At mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.